Sabi nga, let everything that have breath praise the Lord. Lahat raw po ng may hininga, magpuri sa Panginoon. Praise the name of the Lord. Church, allow me to preach to you today and allow me to be of service to everyone who came to hear this preaching, finishing well. Finishing well. Or pagtatapos na may tagumpay. Pagtatapos na may tagumpay sa buhay. And I want to talk to you about Gideon, a almost forgotten character in the Bible, na makikita natin yung kanyang kasimplihan at kahinaan. At kung atin pong bibisitahin sa Bible si Gideon, ay makikita natin ng ilang beses sa Bible ang taong ito na anak po ni Joash at Oprah. At mostly mga kapatid, ang taong ito ay inyong pong mababasa ang kanyang buhay sa Judges. In the book of Judges 6, 7, and 8. Judges chapter 6, 7, and 8. At dyan nyo makikita yung buhay ni Gideon na kung saan mga kapatid na napakarami pong tayong matututunan in finishing well. Kung paano magtapos na may tagumpay sa buhay. We see him hiding mga kapatid in a wine press. Sisimulan natin tingnan kung saan siya nakilala at nakita. Siya po ay nagkukubli sa isang pigaan ng ubas, wine press, na kung saan doon po gumagawa ng alak. At yung alak mga kapatid, dalawa po yan. Yung alak na blessing signifies harvest. Ito po yung alak na puro. Pagka ito ay ininom mo, ay lalo ka pang mapapainom ng mas marami pa. Kasi hindi po nakalalasing. Pero mga kapatid, meron din pong alak na nakalalasing. Yun naman po ay dinadagdagan po ng tinatawag na alcohol. Kaya pag dinistil yung grape juice, mga kapatid, doon na po nagiging nakalalasing. Pero nakakubli, mga kapatid, si Gideon, sa Madrid salita sa lugar na to, na siya'y tinatawag na pala ng ating Panginoon para siya maglingkod sa Kanya. Takot siya. Siya po ay nag-atubili. Siya ay nag-hesitate. God called him mighty warrior. Tinawag siya mga kapatid na isang magiting na mandirigma. Pero para sa kanyang sarili, hindi niya maintindihan kung bakit ang pagkakilala niya sa kanyang sarili kabaliktaran sa tawag ng Diyos sa kanya. At sabi po mga kapatid, Gideon started weak, but God made him strong. Gideon started mga kapatid scared, but God made him brave. Siya po yung nagsimulang matatakutin pero pinatapang siya ng Panginoon. Siya po nagsimula mga kapatid na mahina pero siya'y pinalakas ng ating Diyos. He started scared but the Lord made him brave. The problem is, the story doesn't end with the victory. Alam natin nagtagumpay si Gideon. Alam natin mga kapatid sa pakikinig natin sa Sunday School at sa mga preaching, minsan nadadaanan si Gideon. Alam natin ang kwento niya na siya'y nagtagumpay sa pinagagawa ng Diyos sa kanya. Ngunit hindi po pala ito ang lahat ng leksyon. Hindi lang pala tagumpay ang dapat natin makita na leksyon dito kay Gideon. Finishing well. Yung pagtatapos na may tagumpay sa buhay, it means winning the battle and guarding your heart after. Kung ikay mabubuhay mga kapatid, totoo na tama na ikay matagumpay. Kung anumang larangan ang pinasok mong karera, business, tawag ng Diyos. Pero paano yung puso mo? There is victory, yes, but how about your heart? That you should be guarding till the end. Mga kapatid, mga kaibigan, because the same man who tore down the idols, sinabihan siya ng Diyos, basagin, sirain mo lahat yung mga Diyos-Diyosan na yan, ended up making one. Siya na nagtanggal ng mga Diyos-Diyosan, siya rin pala ang nabitag sa ganun ding uri ng
ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Today, we will look at Gideon's life and ask the question, how do we start with God and still end with God? Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Judges 6:12 says, sinabi po sa mga hukom, 6:12, the angel of the Lord appeared to Gideon, and said, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw lalaking makapangyarihang may tapang. Alam niyo mga kapatid, tinawag po ng anghel ng Diyos si Gideon para maging lingkod niya. Ngunit ang sagot ni Gideon, Judges 6:15, he calls himself the least in my father's house, after saying, my family is poor in Manasseh. Kami mahirap sa lugar namin, at ako ang pinakawalang magawa o walang tapang, walang galing sa aming pamilya. And yet God uses the unlikely. God uses the unlikely. Gumagamit ang Diyos ng mga tao na akala natin, kahit sarili natin, tingin natin, hindi natin kaya. Pero ang Diyos, iba ang nakikita pala sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos. You don't have to be strongest, richest, and the most confident. God works, hallelujah, through weakness. Naalala ko nga mga kapatid, meron po tayong magaling na tennis player, at siya po mga kapatid dati tinatawanan palagi sa simula ng laban. Sa first round talo, second round minsan lumulusot, third round, pero pag fourth round sasabihin ng mga tao, hindi magcha-champion yan, mahina ang serve niya. Ano siya, bata pa masyado, saka Asyano yan. Ang kalaban niya mga Ukrainian, Kazakhstan, mga magagaling na mga kampyon. Hindi niya kakayanin yan. Pero katakataka, pero totoo mga kapatid, yung nakaraang mga araw lang mga kapatid, yung kanya pong tinalo, isa pong kampyon, mayaman po ang kanilang pamilya, itong sila Pegula mga kapatid ang pangalan. Ang sabi niya, hindi biro yung ginawa ng taong ito sa akin. Na-bagel raw po siya. Alam niyo yung bagel? Na-zero po siya sa huling set. Sa championship game pa. At ang sabi ng marami, hindi kasi nakapagpahinga kasi umulan may delay. Hindi baga pwede na pagka may delay, pwede ka rin naman mawala yung rhythm mo? Manalo matalo, pagka ang tingin ng tao sa'yo, wala kang sinabi, kahit magaling ka, ang tingin nila sa'yo, wala kang sinabi. Tayo ba kontrolado ng mga sinasabi ng tao sa atin? Kung anong tingin nila sa atin? Ang tingin ni Gideon sa kanya sarili, wala siyang kakayanan Mahina siya galing siya sa mahirap na pamilya. Pero mga kapatid, what counts? Kung ano pala ang tingin ng Diyos sa atin. Oh, praise the name of the Lord. Anong tingin ng Diyos sa iyo? You are a mighty warrior. God is with you. Mga kapatid, pagka narinig natin yan, ibang klase po yan. Sumasa atin ng Diyos, at ang sabi kay Gideon, makapangyarihang may tapang kang lalaki. Pero kabaliktaran ang isip ni Gideon. And yet God uses the unlikely. Gumagamit siya ng mga tao na akala nila hindi nila kaya gawin, pero kaya naman pala. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kaya. Kaya natin ang pinagagawa ng Panginoon. Because God uses the unlikely. If you feel small and not enough, and who among us, mga kapatid, ganun ang tingin. Akala nung elepante, mga kapatid, takot siya dun sa daga. Pero yung daga, sabi, bilang na ang panahon ko, madampian lang ako ng malaking paa nitong elepante, wala na, babay na. Pero yung elepante, takot dun sa daga. Ano ba yan? Hindi niya alam pagkalaki-laki niya. At kahit maliit si daga,
Nakakatakot rin pala siya. Meron ba dito mga dalaganding na takot pa rin sa daga? Ay, pastor, yung dalaga namin, hinahawak, binalaro pa yan, piniikot-ikot, ginaganon. Nasa tao eh. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God knows you more than you know yourself. Alam ng Diyos, kilala niya tayo, kaysa kilala natin ang ating sarili. Praise the name of the Lord. In Judges 6:37-40, God asked for signs, Gideon, asked for signs with the fleece twice. Ito pong si Gideon, mga kapatid, nung kanya pong narinig itong tinig na to, hindi pa siya sigurado. Kaya sabi niya, Panginoon, pakitaan mo ko ng tanda na ako nga'y tinatawag mo para maglingkod sa iyo, para gupuin itong mga taong ito na Madyanita, mga Midianites. Yung mga Midianites na to, marami sila. At wala silang ginawa kundi nakawin yung mga ani ng mga Israelita. At kaya yung mga ani, mga kapatid nila, ng pamilya nila Gideon, ay kanilang kinukubli. Kasi pag hindi, nanakawin na naman ang kaaway. Dumating ang panahon na sinabi ng Diyos, ibibigay ko sa inyong kamay ang hukbo ng iyong kalaban. Pero ikaw ang gagamitin ko. Kaya nagdadalawang isip si Gideon, kaya humingi siya ng tanda sa Panginoon. Yung balabal ng tupa ay ilinagay sa isang lalagyan. At ang sabi niya sa Panginoon, sabi ni Gideon, Panginoon, kung talagang ako ang pinipili mo maglingkod sa iyo, laban sa mga Madyanitang ito, dapat mababasa ito. At siya lang ang mababasa. Yung katabing kung saan linapat, saan siya linagay, dapat tuyo. Alam niyo, mga kapatid, kinaumagahan, yung linagay niyang balabal, ang tawag ay fleece sa English. F-L-E-E-C-E. Balabal ng tupa. Linapag niya sa isang lalagyan. Paggising sa umaga, basa yung balabal at nung piniga, nakaipon, mga kapatid, ng tubig na umaabot sa isang malaking bowl na tinatawag. Katakataka pero totoo, yung paligid nung pinaglagyan ng balabal, tuyong tuyo. Yun lang ang basa. Sa palagay nyo, mangyari yan sa inyo, believe na kayo agad. At tapos, dumating yung anghel, sinabi, ito gagawin mo. Tapos, humingi ka ng tanda, binigay ng Diyos yung tanda. Binasa niya yung balabal ng tupa. Samantalang tuyo yan, binasa ng Lord. Yung paligid, nung binasa, mga kapatid, tuyong-tuyo. Ay, himala yun. Ay, hindi po kontento. Ang sabi ni Gideon, Panginoon, huwag mo pong igagagalit. Pwede ba po? Itong balabal na to, manatiling tuyo, at yung paligid naman na mabasa. Yun naman yung pangalawang tanda na hinihingi niya sa Panginoon. So binaliktad, kanina basain, at yung paligid tuyo, nangyari. Itong pangalawa, Panginoon, tuyuin mo yung basa or yung balabal na yan, dapat tuyo yan, at yung paligid naman ng basa. Ay, alam naman yun, mga kapatid, yun nangyari. Nakita natin, mga kapatid, ginawa rin ng Diyos. Kasi talagang tinakda siya ng Diyos eh. Kaya yung kanyang mga tandaan na hinihingi, binigay lahat ng Diyos. Yung balabal, tuyo. Yung paligid, basa. Paano ka pa hindi maniniwala niyan? Panginoon, maglilingkod ako sa iyo pagka yung sasakyan namin sa labas. Tuyo, paligid, basa. Ay, wag naman ganyan. Yung panahon ni Gideon. Ang prinsipyo dyan, mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, meron akong paggagawa sa iyo, maniwala ka na.
Pero hindi naman masama kung gusto mo manigurado. Humingi ka ng confirmation. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yun po ang ginawa ni Gideon. It's okay to be unsure. Bakit ganito? Dati, pinapayagan naman akong hindi pumapasok ng Sunday. Pero ngayon, pinipilit ako. Papayag ba ako? Hindi. Kapag pumayag ka, sasabihin ng amo mo, pwede pala. Pero kung nagmatigas ka at sinabi mo, hindi. Ang Sunday sa Lord. Tingnan mo kung sinong susuko. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hindi ka sigurado, pero ito ang susi. But keep asking God always. Kung hindi ka sigurado, huwag kang magdidesisyon ng sarili mo kasi hindi ka nga sigurado. But always ask Him about your decision. Kaya yung decision ng tao na nag-iisip siya, merong mga patotoo, mga kapatid sa atin, galing sa Baguio, na-assign siya sa Baguio, ang ginagawa ng tao na yon, pwede rin siya mag-church doon sa Apostolic Church, pero pinipilit niya pa mag-drive, bumalik dito para sumamba sa Lord. Meron dito nakatira dati sa Antipolo. Pagkalayo-layo, mga kapatid, pag service siya pa, pinakamaaga dumarating. Nauhuli pa yung mga taga Valenzuela. Bakit ganon? Nasa tao, mga kapatid. Nasa tao. Kaya kahit na malayo, kahit na masabi mo traffic, kahit na baha, darating at darating para sumamba at magpuri sa Panginoon ang mga tunay na mga mananampalataya ng Panginoon. Dito, mga kapatid, Gideon wasn't sure. He asked for signs, but the Lord gave him signs. Binigay ng Lord yung kanyang mga hiling. At dito makita natin, He confirmed both. The wetting of the fleece and the drying of the fleece. It's okay to be unsure, but keep asking God. Magtanong ka palagi sa Lord at tanungin mo ang dapat mong maging desisyon. It's okay to be unsure, but bring your hesitations to Him. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ganito ginagawa ng amo ko sa akin. Ano kaya ang aking magiging desisyon? Kasi kung hindi ka naman magtatanong sa Lord at ikaw na lang ang bahala magdesisyon, baka mabitag ka dyan. Hindi ka na makaka-church. Sasabihin niya, hindi, dati pinag-church kita, ngayon, ano ka na? Dito ka na, maglilingkod ka na dito sa pinaglilingkuran mo. At pagka ikaw nagiging parang nag-iisip ka na, kailangan palagi ka rin magtanong sa Lord, Lord, ano magiging desisyon ko? Kasi pag nag-resign naman ako dito, saan ako pupulutin? Saan ako magpupunta? Pero sa totoo lang, sa panahon na nakapag-desisyon ka at tama ang desisyon mo, sumunod ka kay Lord, yung akala mong walang trabahong paglilipatan, baka makalipat ka pa sa mas maganda. At yung araw mo na gusto mong ihandog sa Lord, mabibigay mo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Church, He is patient. Pasensyoso ang ating Panginoon. He confirm things to you if you are sincere. I do believe, mga kapatid, na totoo, mayroong mga negosyo, mga kapatid, na minsan napipilitan ang mga mananampalataya magtrabaho ng linggo. Pero let somebody do that. Because you belong to Christ. Give that job to another. I believe God has a new job waiting for you. So you can still serve Him while you are enjoying your career. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ikatatlo, obedience even when it is challenging and scary. Si Gideon, ang magandang pag-uugali ni Gideon, kahit natatakot na siya, at kahit na minsan ang katunggali niya, tatay niya pa o pamilya niya. Pero gusto niya kasi sumunod sa Diyos, obedience sa Panginoon na siya pa rin.
kanyang ginawa. Obedience even when challenging and scary. Gideon tore down his father Joash's altar at night. Inutos ng Lord, Gideon, sirain mo yung mga Diyos-Diyosa na yan na meron kayo sa inyong tahanan. At yung mga Diyos-Diyosa na yung mga ribulto na yon sa tatay niya, sa pamilya nila. Sumunod siya. Ginawa niya, gabi. Bakit pag umaga, bubugbugin siya. Baka patayin pa siya ng kanyang mga kamag-anakan. He is afraid of his family, even the townspeople. At mga kapatid, dahil doon, he obeyed despite of fear. Now, tayo ba po ay susunod pa rin sa gusto ng Diyos kahit na natatakot tayo? Si Gideon, sumunod sa Diyos kahit natatakot. Hindi ako nakasunod kay Lord kasi natakot ako. Hindi. Kahit takot, sumunod si Gideon. Sinira niya yung dambana na may mga Diyos-Diyosa ni Baal. At nagtayo siya ng dambana ng tunay na Diyos. Kanino po? Sino yung naglagay ng mga yung dambana na yon ni Baal? Tatay niya. Nagalit ba yung tatay niya? Kataka-taka pero totoo. Yung mga kapitbahay, yung mga kamag-anak niya nagalit eh. Yung tatay niya hindi. Kasi nung nasira mga kapatid ni Gideon yung mga Diyos-Diyosan at naglagay siya ng dambana ng Panginoon, napansin ni Joash, yung tatay niya, bakit hindi natulungan nung kanyang sarili? Ni Baal, yung kanyang sarili para hindi masira yung dambana niya. Diba? Kung siya'y Diyos, pipigilan niya ang lalaban sa kanya. Baka ang gagawin niya ay baka himatayin mga kapatid yung sisira ng dambana ni Baal. Kung si Baal ay tunay nga, nasaksihan ni Joash, walang kalaban-laban yung Diyos-Diyosa nung dinurog mga kapatid, sinira ni Gideon. Bagamat yung iba na bilib doon, nagalit kay Gideon. Ngayon, naging kakampi pa ni Gideon yung tatay niya. Ang sabi ng mga scholars, maarahil nakikiride on lang si Joash sa paglagay ng mga Diyos-Diyosan dahil sa kultura at dahil sa pakikisama. Hindi natin masabi. Pero yun po ang findings ng mga scholar. Pero ang madalit salita, kumampi na po siya sa kanyang anak at kanya pang pinagtanggol pa. Kaya yung pangalan ni Gideon, ginawa niyang Jerub-Baal. Jerub-Baal. Let Baal contend for himself. Ang ibig sabihin, kung siya'y tunay na Diyos, ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Wala, hindi niya na napagtanggol eh. Mayroon ng bagong dambana ron. Dambana na ng ating Panginoong Diyos na buhay. Oh, praise the name of the Lord. Joash, in the next verse 31 said in a paraphrase, if Baal is really God, let him fight his own battles. Joash defended Gideon. Some scholars maintain that Joash wasn't a true Baal worshiper in heart, but went along with it for culture and politics reason. Diba? Yan ang sabi nung political party natin, sige makisama tayo. Pero deep down in his heart, may duda siya. Ito ba yung tunay na Diyos? Hindi niya natulungan yung sarili niya. Sa panahon na kailangan niya, hindi iba tutulungan, kundi tulungan yung sarili niya. Hindi niya nagawa. Kaya, nakakuha pa ng convert si Gideon in the person of his father. Of course, yung kanyang pamilya rin, pumanig na sa kanya. Baal couldn't defend himself, and he saw God's power in Gideon, and he chose to defend his son. Obedience can change the heart of a whole household and to switch allegiance from the wrong to the right and to the good side. Pag masunurin tayo
Hindi po katakataka, mayroong mga kaluluwa pa rin na madadala tayo sa Panginoon. Kasi makikita nila na tayo ay tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Ikaapat, less is more with God. Less is more with God. As a soft drinks, more is better than less. Babayad ka ng ganito, mas marami, mas malaki. Kaya yung bumibili mga kapatid ng mga soft drinks, gusto nila yung marami. Parehong presyo pero maraming maiinom. Pero sa Diyos iba, less is more sa ating Diyos. Judges 7:2. The Lord said to Gideon, kasi handa na si Gideon naghandog na siya ng alay doon sa dambana ng Panginoon. Mga guya hinandog sa Panginoon, burnt offering. At handa na mga kapatid itong si Gideon para salakayin ang mga kaaway, mga Madyanita, ayon sa gusto ng Diyos. Pero kinausap muna siya ng Diyos. Ang sabi, Judges 7:2, and the Lord said to Gideon, the people that are with you are too many. Napakarami ninyo para gawin itong gusto kong pagawa sa inyo. Ilan ba sila mga kapatid? 32,000. Okay. 32,000. Kayong mga natatakot, kayong medyo hindi buo ang loob, umuwi na kayo. Lahat natatakot. Doon sa 32,000, 22,000 left. Out of the 32,000 army, 22,000 left because they were afraid. So here is an army. Ang tindig nila diretso, matapang yung muka, talagang game face mga kapatid, handang lumaban sa gera. Pero tinanong, natatakot ka ba? Kinukutuban ka ba? Yes. O sige, alis na. Ang daming umalis, mas marami pa kaysa doon sa natira. Ilan na natira? 10,000. Di okay na mga kapatid. Bago tayo magpatuloy, tapusin natin yung verse na sinabi dito, Judges 7:2. And the Lord said to Gideon, the people here are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, mine own hand had saved me. Ano yung sinasabi nito? Sa sobrang dami nito, baka kung kayo'y magtagumpay, dahil marami kayo, iisipin nyo, wala akong ginawa dito sa gera na ito. Kaya, para makita nyo na ako'y kumilos dito, pauwiin yung mga natatakot. So 10,000, sila na susugod mga kapatid, natira. Hindi pa rin, ang sabi ng Lord, napakarami pa rin yan. Ano? Para sa inyo, marami pa rin naman, 10,000. Marami pa rin yan. Paano kung sabihin ko sa inyo kalaban nila, 120,000 soldiers? Di gusto mo bumalik dun sa 32 sana? At least 32, meron tayong baka makatsamba. 120,000 na hukbo kalaban, Midianites plus Amalekites, plus yung mga ano pa nila, mga recruit nila. Paano tayo mananalo niyan? Sa Diyos, iba, mag-isip ang Diyos. Iba po, mga kapatid ng Lord. Less is more with God. Tama ba? Sa atin, dapat marami para manalo. Sa Diyos, iba, baliktad. Hindi problema sa kanya numero. Ang kailangan niya, pagsunod. O sige, subukan niya mga 10,000 na yan, papuntahin sa tubig, doon sa ilog, painumin sila ng tubig. Lahat mga kapatid, nagpunta sa ilog, uminom ng tubig. Yung iba, lumuhod. Tapos parang sinunggaban yung tubig. Uminom. Diretso sa bibig. Tapos yung isa naman, mga kapatid, may grupo, kinuha yung kamay, ninagay sa tubig, tapos, tsaka uminom. Yung
ang sabi po ng mga narinig kong preachers, mga kapatid, narinig ko kay Bishop, ang sabi niya, kaibahan nung yung nakaluhod ng gano'n diretso at umiinom ng tubig, kumpara dun sa pinili ng Lord na 300 na uminom ng tubig, ginamit yung kamay para uminom, nagmamasid sa paligid yung umiinom ng tubig na gumamit ng kamay. Yung karamihan, sub-sub mga kapatid, walang pakialam, umiinom lang. Kung meron pong crocodile doon, baka nasakmal sila. Kasi gusto lang nila uminom. Ganun. So in other words, 7,700 were disqualified. Kumbaga sa contest mga kapatid, na-buzzer sila. 4. Eliminated kayo, 770. 300 ang nanatili. Anong sabi ng Lord? Yan ang gusto kong numero. Gideon, 300. From 32,000 to 22,000 to 10,000 to 300. And yet, nandoon kasi ang Panginoon, kaya kahit paliit ng paliit, ang Diyos naman na sumasa kanila, malaki. Hindi lumiliit, kahit yung numero lumiliit. Kaya mga kapatid, those who drank from the river lapping like dog, using hand drank, are to be separated to those who drank kneeling down, both being tested, who amongst the group will be deployed. Verse 6. And the 300 heaven. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lakasan natin ang palakpak. Purihin ang Diyos. God cut Gideon's army 32,000 to 300, so victory will be clearly God's. Yun naman ang dahilan eh. Bakit niya pinaliit ang numero? Para pakita sa tao, sa kalaban at sa Israel, na ito ay panalo ng Diyos para sa kanila. God doesn't need big numbers nor perfect condition. Hindi kailangan ng Diyos ito. He wants you to depend on Him, not just on your own strength. Yes, may pinag-aralan tayo. Tinuturo po natin yan. Magtapos ka, anak. Magtapos kayo, mga kapatid. Importante ang may edukasyon. Pero importante rin na may edukasyon ka, pero ang pag-asa mo, hindi sa iyong sarili, kundi sa nagpahiram sa iyo ng buhay. Walang iba kundi ating Diyos na buhay. Nakilala natin ngayon sa pangalang Hesukristo. Noong unang panahon, Diyos God, Yahweh, Babhei, or Yahweh, titulo ng Diyos. Pero pagdating ng bagong tipan, sa panahon na natin ngayon, nakilala natin ang Diyos na ito sa pangalang Hesukristo. Being given the name above every name. Sasabihin, hindi, kay God the Father kami. God the Father ka, sinasabi ng God the Father, pumunta ka kay Jesus. Kung pupunta ka kay Jesus, sabihin naman ni Jesus, punta ka sa Father, ganun ba? Ang sabi ni Jesus, nung sinabi ng Ama, ito ang aking anak, pumunta ka sa Kanya. Anong sabi ni Jesus? Pumunta kayo sa Ama? Balik? Hindi. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan at akong buhay. Punta ka sa Ama, dedirekta ka, hindi ka dumadaan kay Kristo, hindi ka makakarating sa Kanya. Nakita niyo ba yung mga gusto niyo bang makisali? Gusto niyo ba kayo sumagot doon sa sabi nung it is finished? Di ba? Sabi, mga katanungan ko sa mga oneness. Ay pabayaan na natin itong mga kapatid nating iba sumagot kasi sila palang nasagot na eh. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panahon na para malaman nila ang katotohanan. Namatay ang mga alagad.
ayun, mag-iiba muna ako medyo pasensya na mga kapatid, namatay ang mga alagad bilang mga martir ng Lord. Dahil kanino? Dahil kay Kristo. Nasaksihan nila, kasama nila, tao ito si Kristo. Pero salita niya para siyang Diyos. At lalo sila napapaniwala kung kasama nila si Kristo, yung patay binuhay. Meron bang ganun tao? Lang? Binuhay yung patay. So sila nagdadalawang isip na. Pero si Peter, ang sabi niya, you are the living Lord. You are the Christ, sabi niya. Naintindihan ni Pedro. Kaya nga si Pedro, mga kapatid, ayon sa history, namatay na martir para sa Trinity. Trinity. Wala pang Trinity ang katuruan nun. Ang Trinity, 4th century dumating. Matagal nang patay yung mga alagad. Walang binanggit ang mga alagad tungkol dun. Si Jesus, wala. Balik-balik tarin mo yung Bible. Kahit nga si Charles Ryrie, sabi niya, wala akong makikitang ganyang kataga sa Biblia. Kung importante yan, sasabihin ni Jesus, ako ay ganito. Pero hindi. Ang sinabi niya, iba. I and my Father are one. Baka mapunta tayo sa ibang mga kapatid. Balik na muna tayo dito. Dadaanan na lang natin sa ibang araw ang katotohanan na ang Diyos ay iisa talaga. Ang sabi nga nila yung ehad, ayaw nila gamitin. Yakid. Yakid ang gusto. Pag hindi ayon sa kanilang katuruan, naglalagay sila ng ibang Greek word. Yung Greek word dyan, ehad Yung Hebrew dyan, ehad. One. Sino rito kumain, mga kapatid, sa restaurant? Sinabi nung waitress, 1,000 po ang babayaran ninyo. Kasi family ho yung pinili yung combo Lahat kayo, nabusog po kayo, di ba? Ang bayad mo, 3,000. Walang ganun, di ba? 1,000, kaya ka nga okay, dun ka kumain kasi masarap na, mura pa. Sinong magbabayad ng 3,000? 1,000 nga yung dapat bayaran. Pag number po kasi, eksakto yan. Ang siyensya ng numero, eksakto. Kaya pag sinabing 1, wag tayong magmarunong. 1 lang. Palakpak sa Panginoon. Gideon split the 300. 100. Ini-split niya into 3. Yung 300 sa makatwid, 100. Meron silang daladala sa right hand, trumpet. Sa left hand, pitcher or banga na may ilawan or torch. Okay? Hiwalay. 300 na pinaghiwalay sa tatlo. 100. At umatake sila sa iba't ibang direksyon sa kampo ng mga Midian. Pero mga kapatid, bago po yan ginawa ni, na-excite ako Bago po ginawa ni Gideon yan, meron munang parang preview. Binigay ang Diyos kay Gideon. Gideon, pumunta ka. Huwag mong papaalam na ikaw ay sikretong pupunta sa kaaway. Magmasid ka. Pakinggan mo yung pag-usapan nila dun sa loob. Mahirap ito, Panginoon, pero sige, gagawin ko. Nagpunta siya, bago sila umatake, dun sa kampo ng kalaban. Kumbaga, espiya siya. Hindi siya nagpahalata na siya'y kaaway. Napakinggan niya. Merong nagbibidahang 2 sundalo ng mga Midianite. Uy, narinig mo na ba yung panaginip ng kasama natin? Ano yung panaginip? Merong
tinapay na sibada. Ano to? Yung tawag po dito, tinapay na sibada o pagkain ito ng mga mahihirap na tao. Kasi kung mayaman ka, ang kinakain mo, tinapay na trigo. Wheat. Ito yung poor man's bread. Umiikot, tumutuyok, kumaga sa Bisaya. Sino ba Bisaya rito? Tapos yung tinapay na yon, hindi naman siya malaking giant na tinapay na gumugulong. Tapos, umabot sa tolda, naplat yung tolda para napison. Ang liit-liit na tinapay lang. Kaliit-liit na tinapay. Doon sa panaginip nung Midianite, na panaginipan ko, may umiikot na maliit na tinapay, pagkaliit-liit. Pagkakita kong ganon, napison niya yung pagkalaki-laki nating mga tolda. Alam niyo yung sabi nung kausap niya, nako, yan yung kalaban. Ang pangalan niya, Gideon. Alam na nila yung mangyayari. Kalaban sila, pero katawa-tawa. Paano ka matatalo nitong tinapay? Paano ka mapipison ka ba niyan? Pero iba pala yung mensahe na daladala nung panaginip na yun. Kahit na simple yan, pero pagkasama yan ng Diyos, kahit malaki ka pang hukbo, wala kang laban. Kaya, bago pa mangyari, narinig ni Gideon yung affirmation at confirmation na magwawagi sila kahit nandudong pa siya sa kampamento. Napa-worship siya. Napapuri siya sa Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang sarili, mananalo tayo rito. Kaya pag uwi niya, mga kapatid, humihingal siya. Ang sabi niya sa kanyang 300 compatriots, victory is on hand from the Lord. Panalo na tayo. Ano ba yung palabas na yan? Maganda yung preview niya. Maganda, patunoorin ko to. Ang ganda ng pakita niya, oh. Parang ganun. Bago mangyari yung tagumpay ng Israel, pinakita na ng Diyos, anak, ito, sa kalaban mo pa lang, tila wala na silang laban. Takot na sila eh. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Bago yung laban, takot na yung kalaban. Aba, matatalo yan. No swords. Ang kanilang dala, mga kapatid, trompeta, banga, ilawan, torches, lamps. Gideon splits them into 3 groups, surrounds the Midianite camp at night on his signal. Blow the trumpet. Pag ako sumenyas, blow the trumpet. Paingayin ang trompeta. Smash the jars. Basagin ninyo yung tinatawag na mga banga na hawak-hawak ninyo. And shout with a shout, shouting, the sword of the Lord and of Gideon. Malakas na malakas sa sigaw, sabay-sabay. Hold up the torches with the left hand. And the noise, mga kapatid, is deafening. Nung ito po'y nangyari. At sinabi ni Gideon, sumigaw na kayo at ihip nyo na yung trumpeta at basagin na. Mga kapatid, the noise, the light, the shouting, mga kapatid, in the dark. Mist. Ginulo ito. Ginulo nito ang army. At akala nila, nung nangyari ito sa kanilang paligid, marami silang kalaban. Nung nangyari ito, ginawa na ni Gideon ang pag-atake. Ang pag-atake nila hindi tabak, hindi po sword. Ito'y pagpupuri, pagtrumpeta ng pagkalakas-lakas, mga kapatid. At yung torch nakita nila, yung dilim, mga kapatid, biglang nagkaroon ng ilaw. Yung epekto nito, nagkagulo-gulo sila, mga kapatid. At ito po ang nangyari. As God causes the disturbance, the soldiers panicked and started fighting each other, mga kapatid, and ran. Nagpatayan po sila. Namatay.
ang kalaban. Ay may natira naman sa 120,000. 15,000 na lang natira sa kanila. Ilan ang nalagas? 120,000 strong army, 15,000 na lang ang nakatakas kasama ni Salmuna at ni Seba. Yung dalawang prinsipe, napatay rin po yun. Maliit na bagay. Maliit na army ginamit ng Diyos para sugpuin ang napakalaking hukbo. Ganyan ang pinaglilingkuran nating Diyos na buhay. Less is more with God. The soldiers panicked, and God won with 300 men, jars, trumpets, so Israel may know it's not by our strength, but by the strength of the Lord. Judges 7:2. As God reduced our resources, so we'll depend on Him, not on numbers. Kapag tayo minsan nagigipit, di ba? Nako pa. Paano ito? Inupahan natin to, baka marimata to. Wala tayong panghulog. Sa panahon na tila parang wala na. Huwag kang umasa dyan sa kulang na numero na yan. Umasa ka sa Diyos. Less is more with God. Huli, finishing well. After winning. Nanalo na eh. Panalo na. Pero dun sa kwento na inyong naririnig kadalasan hanggang doon sa panalo, ang Diyos dakila, ang Diyos matindi, ang Diyos maaasahan tulad ng dati. He's the same yesterday, today, and forever. No doubt. But after winning, what happened? Nung magwagi sila, saliksikin natin. Pansinin ninyo ang ginawa nitong si Gideon. Gideon made an ephod that later became a trap for Israel as God gave Gideon victory. Ano itong ephod na to? Ephod, mga kapatid, is a priestly garment. Ito'y para sa sacerdote. At siya po ay naggawa nito at sinuot niya to. Ang purpose nito in the Old Testament is meant for worship. And if you have this, so you can hear from God. Okay, yun ang purpose. Are you listening to me? And yet, why does the Bible says becomes a snare to Israel? To become a snare na naging parang sumpa sa bansang Israel. Itong ginawa ni Gideon. Matapos siyang humingi ng ginto at pinagbigyan siya ng tao. Kasi sabi ng tao nung nagwagi sila, rule on us. Maghari ka sa amin. Humanga na sila dun sa walang binatbat dati. Pero dahil sa matindi na tagumpay, humanga na tao. Di ba ganyan? Minsan nagiging senador pa nga sa ating lugar, mga kapatid. Di ba? Dahil sikat. Sumikat, mga kapatid, si Gideon. Kaya sabi ng mga tao, sige, maging senador. Hindi naman maging senador. Maghari ka sa amin. Hindi pumayag si Gideon. Sabi niya, the Lord. Ay, maganda pa eh. Sumila, maganda pakinggan eh. The Lord rule over you. Di tama lang, di ba? Pero on the side, humingi siya ng ginto. At wala naman sigurong problema. Like, asking for a reward. Pero kasama nun, gumawa siya ng ephod na suot ng mga saserdote lang yan. Hindi pwede basta-basta tao nagsusuot niyan. At amang masama, sinamba. Ito sabi, Judges 8:24-27 recorded the unfortunate event of how it became a snare to the people. Paano ito naging sumpa sa tao? Nanalo na nga sila, di ba? And it says, and all Israel prostituted themselves by worshiping it. Ano ang sinamba ng mga Israelita? Yung ephod, yung damit ni Gideon. Nakalimutan nila yung
Diyos na nagbigay sila sa kanila ng tagumpay. And it became a snare to Gideon and family. Beware, victories can make us proud. Nung ikay wala pa, I'm humble. Siyempre, wala ka pa eh. Ang tunay na subok, kung ikaw ay tunay na mapakumbaba, ay kung ikay may tinatamasa na. Pag marami ka nang nagawa, marami ka nang tagumpay. Sino rito nagtatagumpay? Ayaw na magtaas ng kamay. Gusto natin ang tagumpay, bakit hindi? Pero bantayan yung puso. Kasi pagka tayo nagtatagumpay, tulad ni Gideon, become conceited. And yung worship ng tao na punta dun sa bagay. Ang sinasamba, hindi bagay. Ang sinasamba, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo! Woo! Jesus Christ. Yan po ang sinasamba natin. Kasi pag sinamba natin ang pangalan ng Diyos, sinasamba natin siya. Palakpak sa Panginoon. Yun ang problema. Sana mga kapatid, kayo na pinagpapala ng Diyos, alam nyo kung bakit kayo pinagpapala ng Diyos. Hindi kayo pinagpala ng Diyos dahil sa inyo lang. Narinig nyo ako? God is thinking of others. That's why He blessed you. Pinadadaan niya lang sa kamay natin. Pero dahil dumadaan sa kamay natin, nakikinabang din tayo. Finishing well mean it's not enough to answer God's call. Hindi ibig sabihin tinawag ka ng Diyos, sumunod ka naman, okay na. Kailangan magtagumpay. Pero kung ay nagtagumpay na, ibalik mo sa Panginoon ang dahilan kung bakit ka nagtagumpay. Amen. We all have to keep our hearts right all the way to the end. Through Gideon, God is asking us, will you trust me in the battle or in the blessing too? Yan ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon. Kailangan tayo ay tapat sa Kanya sa blessing kung tapat ka na doon sa pagtawag niya sa atin. At tapat ka ngayon, simula, tapat ka hanggang wakas. Yun ang finishing